Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. At ganoon na rin po sa mga taga-subaybay sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Isa po ako sa mga naaaliw sa mga kwentong ibinabahagi mo sa amin. Kaya naman, naisipan kong ibahagi rin ang sarili kong kwento. Masasabi ko na ito ang karanasan na hindi ko makakalimutan habang ako ay nabubuhay. Nang dahil kasi sa pangyayaring yon, ay napatunayan ko sa aking sarili na lahat tayo ay hindi bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi natin kayang malampasan. Ang mga pagsubok na ito ay maaaring maging dahilan para maging mas matatag tayo, o kaya naman ay para meron tayong matutunan. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan na Esteban. At ito ang aking kwento. Lolo, napapagod na po ako. Ang sakit na po ng mga paa ko. Hindi tayo pwedeng tumigil sa pagtakbo, Apo, hanggat di natin nasisiguro na ligtas na tayo. Nararamdaman ko na kasunod pa rin siya sa atin. Bilisan mo ang pagtakbo, Kiko. Hindi ko inasahan na darating sa buhay namin ng aking apo na si Kiko na aalis kami sa lugar kung saan kami naninirahan. Isang aswang kasi ang may matinding galit sa akin at wala siyang ibang gustong mangyari kundi ang patayin ako. Isa kong dating antingero na gumagamit ng mga anting-anting at agimat para makipaglaban sa mga aswang. Nang tumanda na ako, ay huminto na ako sa ganung gawain at nanggagamot na lamang ako ng mga may sakit dahil gusto ko na ng tahimik na buhay. Hindi ko naisip na sa dami ng aswang na aking nilabanan noon ay may isang magtatanim ng matinding galit sa akin at ang aswang na yon ang humahabol sa amin ni Kiko ng gabing yon. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay nadapa si Kiko. Agad ko siyang binalikan at itatayo ko na sana siya, pero nakita ko ang malalim na sugat sa kanyang tuhod. Mukhang tumama sa bato ang tuhod niya nang nadapa siya. Hindi ko na po kaya, Lolo. Iwan niyo na lang po ako rito. Ako na po ang bahalang humarap sa aswang para makatakas po kayo. Ano ba sinasabi mo? Hindi kita pwedeng iwanan. Hindi mo isasakripisyo ang buhay mo para sa akin. Tara na! Kailangan nating makalayo rito. Hindi ko na po kayang tumakbo, Do. Sobrang sakit na po talaga ng tuhod ko. Halika, bubuhatin na lang kita. Hindi ka magpapaiwan dito. Parehas nating matatakasan ang walang hiyang aswang na yon. Binuhat ko si Kiko at muli akong tumakbo. Ang totoo ay maaari ko namang harapin ang aswang na humahabol sa amin. Kaya lang, matagal ko nang hindi nagagamit ang aking anting-anting, kaya wala yung kapangyarihan. Sigurado ko na sinadya ng aswang na yon na wala akong kalaban-laban sa kanya at sa kanya pinagtangkaan ang buhay namin ng aking apo. Wala akong sapin sa paa. Sa sobrang pagmamadali kasi para makatakas sa aswang, nang pasukin nun ang bahay namin ay hindi ko na nagawang magsuot ng tsinelas. Hindi ko na ininda ang matutulis na bato na tumutusok sa talampakan ko dahil ang tanging nasa utak ko ng mga oras na yon ay ang makalayo at makahanap ng ligtas na lugar. Makalipas ang ilang sandali ay napahinto ako sa pagtakbo. Isang ilog kasi ang nasa harapan namin at malakas ang agos ng tubig doon. Wala na kaming ibang pwedeng pagpilian kundi
ang tawirin ang ilog. Nararamdaman ko kasi na malapit na sa amin ang aswang. Kaya kahit wala akong ideya kung kakayanin ba namin ang rumaragas ang tubig sa ilog, ay lumusong ako roon. Sa kasamaang palad, ay malalim pala ang ilog. Yun ang hindi ko napaghandaan. Kaya tinangay kami ni Kiko ng tubig. Maigpit kong niyakap ang apo ko. Sa utak ko ay walang tigil akong nagdadasal sa Diyos na sana ay wag niya kaming pabayaan. Hanggang sa humampas ang katawan ko sa malaking bato, doon ko na nabitiwan si Kiko at mabilis siyang nawala sa paningin ko. Sa pagkataranta ko ay hindi ko napansin ang isa pang bato sa unahan ko. Humampas doon ang ulo ko at agad akong nawalan ng malay. Inakala ko na yun na ang magiging katapusan ko, pero bigla akong nagising habang nasa tabi ako ng ilog. Maliwanag na ang paligid. Hindi ako makapaniwala nang nakita ko si Kiko sa tabi ko at masaya niya akong niyakap. Lolo, akala ko po hindi ka na magigising eh. Akala ko mamamatay ka na. Ano nangyari? Paano tayong napunta rito? Hindi niyo po ba natatandaan? Inanod po tayo ng ilog. Nabitiwan niyo po kasi ako. At tumama po kayo sa bato. Alam ko. Natatandaan ko yan. Ang ibig ko sabihin paano mo akong nakita? Nang nagkaiwalay po tayo, ay nakahawak po ako sa isang bato. Yun po ang ginamit ko para makaahon sa ilog. Ang akala ko po talaga ay wala na kayo, Lo. Tapos, naglakad-lakad po ako at nakita ko po kayo rito. Kanina ko pa nga po kayo hinihintay na magising eh. Salamat sa Diyos at hindi na tayo pinabayaan. Pero ikaw, kumusta ka? Hindi ka ba nasaktan o nasugatan? Sa awa naman po ng Diyos ay hindi po. Parang himala nga po ang nangyari. Kasi kahit sobrang lakas po ng agos sa ilog, ay wala po akong sugat. Maliban po sa sugat ko sa tuhod nung nadapa po ako. Pero ikaw po, Lo, may sugat ka po sa noo. Humampas kasi sa bato at noo ko nung nabitiwan kita. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Malayo to sa bituka at hindi ko ito'y kamamatay. Ang importante ay mukhang malayo na tayo sa aswang na gustong pumatay sa atin. Kaya nga po. Pero Lo, hindi po pamilyar sa akin ng lugar na kinaroroonan natin ngayon. Saka, parang wala pong bahay na nakatayo dito. Lo, nagugutom na po ako. Kaya na pa po kumakalaman tiyang ko eh. Sandali lang. At maghahanap tayo ng pagkain sa paligid. Maraming puno sa banda roon. Baka makakita tayo ng prutas. Kahit medyo nahihilo, ay pinilit kong tumayo. Ipinakita ko kay Kiko na ayos lang ako para hindi siya mag-alala. Masakit sa balat ang tama ng matinding sikat ng araw, kaya nagmadali kami ni Kiko sa paglalakad hanggang sa narating namin ang mapunong parte ng lugar na kinaroroonan namin. Doon ay nakakuha kami ng lilom mula sa malalaking puno. Makalipas ang ilang minutong paghahanap ng makakain, ay bigo pa rin kami. Lo, parang wala naman pong prutas dito eh. Kanina pa po tayo naglalakad, pero wala pa rin tayong nakikitang pwede nating kainin. Kaya nga, mukhang puro punong kahoy lamang ang naririto. Napapagod ka na ba, Apo? Gusto bang magpahinga na muna? Sige po, mas lalo po ako nangihina at nagugutom sa paglalakad natin eh. Ayun, doon tayo sa ilalim ng malaking puno. Mukhang magiging komportable tayo roon. Nilapitan namin ni Kiko ang malaking puno at umupo kami sa malalaking ugat nun
na nakausli sa lupa. Hindi ko mapigilang maawa sa apo ko dahil ramdam ko ang pagod at gutom niya ng sandaling yon. Pasensya ka na kung nadamay ka sa galit ng aswang na yon sa akin. Ako lang naman talagang gusto niyang patayin. Pero dahil alam niyang apo kita, ay gusto ka na rin niyang mawala. Ayos lang po, Lo. Saka, kung ano pong problema nyo ay problema ko na rin po. Pero ano po bang nagawa nyo sa aswang na yun? At galit na galit po siya sa inyo. Sa pagkakaalam ko, ay si Arturo ang aswang na yon. Isa ang tatay niya sa mga aswang na pinatay ko noon sa isang baryo. Kailangan ko yung gawin dahil sobra na ang perwisyo na dulot nila sa mga tao. Kung hindi ko yung ginawa, malamang ay marami pa silang napatay na mga inosente. May hinala rin ako na matagal na akong minamatyagan ni Arturo dahil umatake siya kung kailan alam niya na wala akong kakayahan na makipaglaban sa kagaya niya. May magandang dahilan po pala kung bakit nyo pinatay ang tatay ni Arturo. Bakit ba ganun ng mga aswang? Talaga bang nilikha po sila para pumatay ng mga tao? Apo, hindi naman lahat ng mga aswang ay masasama. Meron ding mga aswang na may mabuting puso o yung hindi pumapatay ng mga tao. Nabubuhay lamang sila ng tahimik at hindi sila nagdudulot ng takot. Ganun po ba? Ang akala ko po talaga, lahat po ng aswang ay masasama. Pero sana po, ay tigilan na po tayo ni Arturo para makabalik na po tayo sa bahay natin. Sigurado ako, Apo, na hindi tayo titigilan ni Arturo. Matatahimik lang siya kapag napatay niya na tayo. Kaya hindi magandang ideya na bumalik tayo sa bahay natin. Pero saan naman po tayo pupunta, Lo? Sa totoo lang, Apo, ay hindi ko rin alam. Pero maganda na mukhang nakalayo na tayo kay Arturo. Sa ngayon, ay masasabi kong ligtas na tayo mula sa kanya. Ang kailangan na lang natin gawin ay maghanap ng matitira natin kahit pansamantala. Mukhang wala po tayong makikitang bahay dito. Gubat po yata itong kinaroroonan natin eh. Malay mo ba eh? Kapag nakalabas tayo sa gubat na ito, ay may mga kabayan na makikita tayo. Siguro naman ay merong tutulong sa atin doon. Sana nga po, Lo. Pero nagugutom na po talaga ako. Ang sakit na po ng tiyan ko, Lo. Tiisin mo na lang muna ang gutom mo. Ang mabuti pa ay matulog ka muna para paggising mo ay wala na yung gutom na yan. Ganyan kasi ang ginagawa namin nung mga bata pa kami kapag wala kaming pagkain. Itinutulog na lamang namin. Eh di, matulog na rin po kayo, Lo. Alam ko po na nagugutom na rin po kayo eh. Ayos lang ako, Apo. Huwag mo akong isipin. Babantayan kita habang natutulog ka. Humiga na si Kiko sa lupa. At dahil sa sobrang pagod niya, ay mabilis siyang nakatulog. Nang tuyog na ang apo ko, ay doon ko na pinakawalan ang aking mga luha. Tahimik akong umiyak dahil hindi ko akalain na mararanasan ni Kiko ang ganung bagay. Sa isang iglap ay nawala ang lahat sa amin at kailangan naming magsimula ng walang-wala. Tanghali na nang nagising si Kiko. Sinubukan ulit naming maghanap ng pagkain sa gubat. Sa awa naman ng Diyos ay may nakita kaming isang puno ng bayabas na may mga bunga. Kahit hindi mga hinog na bayabas ay pinagtiyagaan na namin. Ang importante ay magkaroon ng laman ang aming sikmura. Maya-maya pa ay bumalik kami sa ilog para uminom. Nagpalipas kami ng oras sa ilalim ng malaking puno. Kinuwentuhan ko si Kiko ng mga nakakatawa kong karanasan sa buhay para kahit papano ay maaliw siya. Pero makalipas lamang ang ilang sandali ay muli akong nakaramdam ng lungkot dahil sa pagkakadamay ni Kiko sa problema ko.
Bigla akong huminto sa pagsasalita at tumingin ako sa kawalan. Okay ka lang ba, Lo? Bakit bigla po kayong tumigil sa pagkikwento? Ituloy niyo na po yung kwento niyo kanina. Bigla ko kasing naisip ang nanay mo. Kung sumama ka sana sa kanya sa Maynila, ay hindi ito mangyayari sa'yo. Mas gusto ko pa po, nahabulin na lamang ng mga aswang kesa sumama kay nanay. Na iniwanan po ako nung baby pa lang ako para makapag-asawa uli siya. Tapos nung yumaman na siya, ay sa kanya lang ako kukunin. Pero kung sumama ka sa kanya, ay maganda na sana ang buhay mo ngayon. Panigurado na nag-aaral ka sa isang kilalang paaralan. Aanin ko naman po ang ganung bagay kung hindi ko po kayo kasama, Lo. Simula po nung baby ako, ay kayo na po nag-alaga sa akin. Mas gusto ko pa pong maghirap basta't kasama ko po kayo. Tsaka wag na nga po natin pag-usapan si nanay. Ang dapat po siguro nating isipin ay kung paano tayo makakalabas sa gubat na to bago dumilim. Tama ka. Hindi tayo pwedeng manatili rito. Pero, kaya mo na bang maglakad? Oo naman po. Kahit papano nabusog po ako sa bayabas. Kaya malakas na po ulit ako. Kung ganun ay tara na. Hanapin na natin ang daan palabas sa gubat na ito. Magkasabay kaming tumayo ni Kiko at nagsimula kaming maglakad. Ipinagdasal ko sa Diyos na sana ay makita na namin ang tamang daan palabas ng gubat bago pa tuluyang kumagat ang dilim. Lumipas ang ilang oras pero bigo pa rin kaming makita ang daan palabas ng gubat. Pakiramdam ko nga ay paikot-ikot na lamang kami. Ganun pa man, hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa. Kailangan kong maging matatag para sa aking apo. Pansin ko rin na nanghihina na si Kiko dahil sa pagod. Sigurado rin ako na gutom na naman siya. Pero sa pagkakataon na yon, ay hindi ko na narinig na nagreklamo si Kiko. Tila naisip niya na mas lalo akong mag-aalala kung dadaing na naman siya sa akin. Hanggang sa biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Nataranta kami ni Kiko at agad kong hinawakan ang isa niyang kamay. Tumakbo kami para maghanap ng masisilungan pero dahil nasa gubat kami ay wala kaming nakita na lugar na magpoprotekta sa amin mula sa ulan. Lolo, tingnan niyo po. May mga ilaw po sa bandaron. Aba, oo nga ano. Mukhang merong kabayan doon ah. Doon tayo pumunta. Kaya mo pa man tumakbo? O gusto mong buhatin na kita? Kaya ko pa po. Mukhang malapit naman po yun eh. Walang tigil kami sa pagtakbo at hindi nagtagal ay narating na namin ang pinanggagalingan ng mga ilaw. Hindi nga kami nagkamali dahil merong mga kabahayan doon. Ang naging problema lang ay lahat ng bahay na nakita namin ay nakasarado na. Lo, saan po tayo hihingi ng tulong? Kapag meron tayong nakitang nakabukas na bahay, ay doon tayo hihingi ng tulong. Nakakahiya kasi kung mambubulahaw tayo ng mga natutulog. Pero Lo, nilalamig na po ako. Hindi ko na po kaya. Konting tiis na lang po. Makakakita rin tayo ng tutulong sa atin. Patuloy kami sa paglalakad pero wala pa rin kaming nakitang nakabukas na bahay. Hanggang sa napahinto ako nang may nakita akong isang maliit na kubo na nasa gilid ng isang taniman ng halaman na wala akong ideya kung ano. Napansin ko na walang pinto ang kubo at walang ilaw sa loob. Itinuro ko ang kubo kay Kiko at sinabi ko na doon kami pupunta dahil mukhang walang nakatira doon. Nagmamadali kaming lumapit sa kubo dahil sa lakas ng ulan ay pumasok na kami roon nang hindi man lang namin inalam kung meron dong tao. Mukhang tama po kayo. Wala pong nakatira dito. Kaya nga apo, siguro naman ay pwede tayo magpalipas dito na magdamag. Mukhang maayos ang bubong nitong kubo dahil walang tumutulo.
Sandali. At baka meron tayong mapepwestuhan para humiga. Kinapa ko ang paligid hanggang sa may nahawakan akong papag. Kiko, halika rito. Meron ditong higaan. Hubarin mo na muna yung damit mo. At hindi maganda na matutulog ka na may suot kang basang damit. Mas lalo kang lalamigin. Naubad ko na po ang damit ko, Lo. Pero, matibay po ba yung higaan? Baka po masira yan kapag humiga po tayong dalawa. Sa palagay ko naman ay matibay naman ito. Halika na. Magpahinga na tayo. Alam kong kagaya ko ay pagod na pagod ka na. Maya-maya pa ay magkatabi na kami ni Kiko na nakahiga sa papag. Hindi na namin pinansin kahit wala kaming latag at kahit ramdam namin ang matigas na higaan. Mas mabuti nang humiga kami sa ganun kesa nasa labas kami habang umuulan ng napakalakas. Nang dahil sa labis na pagod, ay agad kaming nakatulog ni Kiko kahit basa ang aming buong katawan. Hindi ko na alam kung gaano kami katagal na tulog. Pero nagising ako nang may pumalo na kung ano sa paa ko. Pagmulat ko ay nakita ko ang isang matangkad na lalaki sa aming paanan. Matalim ang mga mata niya at halatang galit siya. May hawak siyang tungkod na maganda ang pagkakayari at may suot siyang sombrero na kung tawagin ay fedora. Sa unang tingin ay alam kong mayaman siya. Sino ka? Kayo yata ang dapat kong tanungin yan. Sino kayo? Bakit kayo nandito sa taniman ko na bawang? Taniman ng bawang. Ikaw ba ang may-ari ng lupang kinatatayuan ng kubong ito? Hindi lang ang lupang ito, kundi maging ang kubong tinutulugan nyo. Ilang araw lang ako nawala. Tapos meron na palang tumitira sa kubong ito nang hindi ko nalalaman na. Nang sandaling yon, ay nagising na si Kiko. Napayakap siya sa akin nang nakita niya ang lalaki sa aming harapan. Lo, sino po yan? Nakakatakot po siya. Bakit kamukha siya ng mga kalaban ni FPJ? Aba, bastos yata ang bungaga ng batang ito ha. Kiko, tumahimik ka muna. Na ang may-ari ng kubong kinaroroonan natin ngayon. Mawalang galang na. Pero hindi kami tumitira sa kubo na ito. Kagabi lang kami nagpunta rito dahil inabutan kami ng ulan sa labas. Wala ba kayong sariling bahay? Kahit wala nang nakatira sa kubong ito, ay hindi ko pinapayagan ng matulog dito ang kung sino-sino lang. Siguro, kayo ang nagdanakaw ng mga pananim ko. Oo, tama ka. Wala nga kaming bahay. Pero hindi kami magdanakaw, maniwala ka. Kagabi lang talaga kami pumunta sa lugar na ito. Napadpad lang kami. Hindi talaga kami taga rito. Nagsasabi po yung totoo ang lolo ko. Hindi po siya nagsisinungaling. Maniwala po kayo. Mabait po kaming tao. Hindi ako tumanda ng ganito para lamang magpabinog ng ulo. Mga sinungaling kayo. Mga magdanakaw. Hindi ako papayag na palalampasin ko lang ang ginawa yung kasalanan. Wala kaming kasalanan sa'yo. Kung gusto mo, amang, ay aalis na kami. Aalis kayo. Tapos babalik ulit kapag alam yung wala na ako sa bahay ko. Hindi pwede. Napakatagal ko na gustong malaman kung sino ang nagnanakaw sa mga pananim ko. At kayong nahuli ko na kayo, ay hindi ako papayag na hindi kayo mapaparusahan. At bakit mo naman kami paparusahan? Wala naman kaming ginagawang masama sa'yo. Makoy! Halika nga rito. Makoy! Paulit-ulit na sumigaw ang lalaki hanggang sa dumating ang isang binatang may malalaking ngipin sa unahan. Bakit po, sir? Hala, sino po ang dalawang yan, sir?
Baka magdanakaw sila. Yung mga nagdanakaw ng pananim ko tuwing gabi. Sir, hindi ba sabi ko po sa inyo dalawang lalaki po nagdanakaw dito sa taniman nyo. Sa palagay ko po, sir, baka binata po ba ngayon Hindi po sila matanda at bata. Malamang, hindi lang ang dalawang yun ang nagdanakaw dito. Kundi pati na rin ang matanda at batang yan. Bakit ba sinasalungat mo pa ako? Gusto mo bang sisanting kita? Ako na nga lang, sir, ang nakakatiis na kasama ng ugali nyo Tapos tatanggalin niyo pa po ako? Anong sinasabi mo? Wala po, sir. Ang sabi ko po, bakit niyo po ako tinawag? Yang dalawang yan, dali mo sa loob ng bodega. Ikulog mo sila ron. At mamaya ay tatawag ako ng pulis para sila ay makulong. Sandali lamang, Amang. Maawa ka. Aalis na lang kami at hindi mo na kami makikita kahit kailan. Hindi ako naniniwala sa inyo. At dapat sa mga kagaya nyo ay napaparusahan para magtanda. At isa pa, hindi ka na nahiya. Sinasama mo pa sa kawalang hiyaan mo ang isang bata. Tinuturuan mo siyang maging magnanakaw. Bakit po ba yung maniwala? Sinabi na nga pong hindi po kami magnanakaw Makoy, dali na mga yan sa bodega. Itali mo sila at baka mamaya ay makatakas pa ang mga yan. Sir, nakakaawa naman po sila. Tignan nyo naman po, mukhang takot na takot sila Ikaw ang dapat matakot sa akin. Dahil kapag hindi mo ko sinunod, ikaw ang ikukulong ko sa bodega. Gawin mo na sinabi ko, Makoy. Dahil tatawag na ako ng pulis. Sige po, gagawin ko na po, sir. Lumapit sa amin ang binata at hinawakan niya ang mga kamay namin ni Kiko. Papalagsa na ako, pero nakita ko ang nakasukbit na baril sa lalaking unang nakakita sa amin. Natakot ako na baka kapag nanlaban kami, ay barilin niya kami. Sa klase ng pakikipag-usap niya sa amin ni Kiko, ay hindi malabong kaya niyang gawin yon. Tumingin ako kay Kiko at tumango ako sa kanya. Tila nakuha niya kung ano ang ibig kong sabihin. Gaya ko ay hindi siya nanlaban at kusang loob kaming sumama sa lalaki sa isang bodega. Maraming nakatambak na dayami roon at mga tiklis na magkakasalansan. Pinaupo kami ng lalaki sa isang sulok at kumuha siya ng lubid para itali ang mga kamay namin ni Kiko. Maawa ka sa amin. Pakawalan mo kami. Wala kaming kasalanan, maniwala ka. Pasensya na po. Pero hindi ko po pwedeng sumayin si Sir Lauro Kasi alam niyo na, kahit naawa ko sa inyong dalawa, mawawala naman ako ng trabaho. Di sabihin mo na nakatakas kami. Ganun na lamang ang gawin mo. Nako, hindi na po pwede yun. Paparasahan po ko nun kasi nakatakas kayo. Kaya pasensya na po talaga. Ang gawin nyo na lang, kapag dinala kayo sa presinto, doon na lang kayo magpaliwanag. Patunayan nyo po na hindi po kayo magdadakaw. Mukhang mayaman ang Lauro na yon. Anong laban namin sa pera niya? Sigurado ko na kayang-kaya niyang bilhin ang batas. Biglang dumating sa bodega ang lalaki na nalaman ko na Lauro ang pangalan. Nang sandaling yon ay walang ibang nasa isip ko kundi ang wag kaming makulong ng aking apo. Tumawag na ako sa mga pulis. At anuman sandali, ay darating na sila rito. Maawa ka. Kahit wag na sa akin. Kahit sa apo ko na lang. Kung ipapakulong mo kami, ay ako na lamang ang ipakulong mo. Lolo, ayoko pong ikaw po makukulong. Gusto ko po magkasama po tayo. Ayoko po magkaiwalay tayo, Lo.
Sir Lauro, hindi ka ba naawa sa kanila? Isang maglolo, na nagmamahalan at tayo maghiwalay. Sir, wala ka ba talagang puso, sir? Manahimik ka nga dyan. Hindi ako madadala sa drama na mga yan. Inaamin ko na. Mali na nakatulog kami sa kubong yon. Pero ang akala kasi namin ay wala nang nakatira doon. Ganito na lang kung gusto mo. Magtatrabaho na lang kami sa'yo. Gawin mo kaming utusan para makabayad kami sa kasalanan namin sa'yo kung meron man talaga. Huwag mo na lang kaming ipakulong, maawa ka naman. Sir, mukhang maganda yung offer sa'yo nung matanda. Hindi ba? Marami na nag-resign sa taniman nyo. Kasi, ang sama-sama ng ugali nyo. Kailangan po natin ng dagdag na tao ngayon, sir. Sanay na kami sa hirap ng apo ko. Masipag kami. At hindi kami mareklamo. Pakiusap. Huwag mo kaming ipakulong. Hindi muna nagsalita si Lauro. Matiim siyang nakatingin sa amin ni Kiko. Alam ko na sa sandaling yun ay pinag-iisipan niya ang sinabi ko. Sige, pumapayag ako sa alok mo. Magtatrabaho kayong dalawa sa taniman ko ng mga bawang. At doon kayo titira sa sirang kubo ko para merong magbabantay doon tuwing gabi. Ang totoo ganyan, hindi naman talaga ako tumawag sa pulis. Dahil plano ko lang kayong takutin. O siya, ganito ang usapan natin. Magtatrabaho kayo sa akin at may libre kayong tirahan. Libre din ang pagkain nyo dahil libre ang pagkain ng aking mga trabador. Pero wala kayong sasahuring kahit piso sa loob ng 1 taon. Saka lang kayo sasahod pagkalipas ng 1 taon bilang kabayaran sa mga ninakaw nyo sa akin. Uulitin ko sa'yo. Wala kaming ninakaw sa'yo. Pero tinatanggap namin ang lahat ng patakaran mo. Maraming salamat. Ano nga palang pangalan nyo? Hindi kayo pwedeng magtrabaho rito kung hindi ko kayo kilala. Ako si Esteban. At ito naman ang apo ko na si Kiko. Ako naman po si Makoy. At ito naman po, si Sir Lauro. Masama ugali niyan. Makoy! Abugaga mo na naman. O siya, sige. Ikaw nang bahala sa kanila. Sabihin mo sa kanila at dapat nilang malaman. Copy, sir. Ako na hong bahala. Nang umalis si Lauro, ay agad na inalis ni Makoy ang pagkakatali sa amin ni Kiko. Ang talino mo, Lolo. Nang dahil sa sinabi mo, ay hindi na po tayo makukulong. Pero alam nyo, sana, nagpakulong na lang kayo eh. Mas magiging maayos pa ang buhay nyo sa kulungan kaysa rito. Hindi nyo kakayanin ang kasamaan ng ugali ni Sir Lauro. Naniniwala ako na lahat ng tao ay may kabutihan sa puso. Kahit gaano pa siya kasama. At yun ang gusto kong makita kay Sir Lauro. Isa pa, mas gugustuhin ko na malaya kami ng apo ko kesa nakakulong kami, lalo na't wala namang kaming kasalanan. Sige, kayo po bahala. Ako naman po ay nagpapaalala lamang. Ang mabuti pa, sumama na kayo sa akin doon sa taniman ng bawang para malaman nyo ang mga dapat yung malaman. Sumama kami ni Kiko kay Makoy. Dinala niya kami sa taniman ng bawang. Doon ay ipinakita sa amin ni Makoy ang tamang paraan ng pagtatanim ng bawang. Sinabi niya na ang bawat butil ay kailangang paghiwa-hiwalayin mula sa isang buong ulo at ang malalaki at buo ang pipiliin para itanim. Itinuro niya na dapat nakaturo paitaas ang matulis na bahagi ng butil ng bawat bawang at nakabaon yun ng mga 2 pulgada sa lupa at may tamang pagitan
na mga 4 hanggang 6 na pulgada ang bawat isa para may sapat na espasyo kapag lumaki. Ipiniliwanag din niya na mas mainam magtanim sa lupa na may halong kompos para mas maging malusog ang mga bawang kapag tumubo. Ipinakita rin ni Makoy kung paano alagaan ang mga tumutubong dahon ng bawang. Kailangan daw tanggalin ang mga damo sa paligid para hindi maagawan ng sustansya ang bawang. Sinabi niya na karaniwang inaabot ng 4 hanggang 5 buwan bago yun anihin. Malalaman na handa na kapag kalahati ng mga dahon ay natuyo at nakahiga na sa lupa. Sa oras ng pag-ani, dahan-dahan dapat bunutin ang ulo at patuyuin muna sa lilim ng ilang linggo bago itago o ibenta. Nakinig kami ni Kiko sa mga sinabi ni Makoy. Kailangan kasi naming matutunan ang lahat ng yon para makapagtrabaho kami ng maayos at maiwasan namin na mapagalitan kami ni Lauro. Matapos kaming maturuan ni Makoy sa mga dapat naming malaman tungkol sa pagtatanim at pag-aalaga sa bawang, ay nagtrabaho na kagad kami ni Kiko. Tiniis namin ang matinding sikat ng araw. Kahit papano ay nagpasalamat ako dahil libre ang aming pagkain mula almusal, pananghalian at hapunan. Pagsapit ng gabi ay dumaan sa bahay si Makoy at binigyan niya kami ng mga lumang damit. May kasama rin yung unan, banig at kumot. Nagpasalamat kami kay Makoy dahil sa kabutihan niya sa amin ng apo ko. Habang nakahiga kami ni Kiko sa papag, ay bigla siyang pumaling paharap sa akin. Lo, dito na po ba tayo titira habang buhay? Hindi ko alam, Apo. Depende sa kung ano ang mangyayari. Pero, ang sama po ng ugali ni Sir Lauro. Parang galit po siya sa mundo. Siya po yung klase ng tao na kahit wala naman po dapat ikagalit, ay nagagalit po siya. Ramdam ko na merong dahilan kung bakit ganun ang ugali niya. Siguro ay meron siyang hindi magandang karanasan na hanggang ngayon ay daladala niya. Baka nasasaktan pa rin siya sa karanasan na yon. Kung tama po ang hinala nyo, parang mali po na ibaling niya po sa mga taong nakapaligid sa kanya yung sakit po na nararamdaman niya. Tama ka sa sinabi mo. Pero wala na tayong magagawa pa sa bagay na yan. Ang importante ay meron na tayong matutuluyan kahit papano. Pero Lo, ligtas na po kaya tayo dun sa aswang na gusto po tayong patayin? Hindi ko rin alam, Apo. Kaya naisip ko na kailangan maging handa tayo sa kung anong pwedeng mangyari sa mga susunod na araw. Hindi natin alam kung hinahanap pa rin ba tayo ni Arturo. Baka isang gabi ay bigla na lamang siyang bumulaga rito. Anong paghahanda po ang gagawin natin? Dadasalan at oorasyon ng kulit ang aking anting-anting para muling mabuhay ang kapangyarihan nito. Nang sa ganun, ay bigyan ulit ako nito ng lakas kapag nakikipaglaban ako sa aswang. Ibig sabihin, babalik na po ulit kayo sa pagiging antingero? Ganun na nga. Yun lang kasi ang tanging paraan na naisip ko. Hindi tayo pwedeng kampante lang kahit parang malayo na tayo kay Arturo. Hindi natin alam kung ano ang kaya niyang gawin. Kaya mas maganda kung palagi tayong magiging handa. Matapos kong sabihin yon kay Kiko, ay sinabi kong matulog na kami dahil bukas ay marami pa kaming gagawin. Hinintay kong makatulog si Kiko bago ako lumabas ng kubo. Hinubad ko ang anting-anting na nakasabit sa aking leeg. Ikinulong ko yon sa aking mga palad at saka ako pumikit. Umusal ako ng orasyon upang muling mabuhay ang kapangyarihan ng aking anting-anting. Nang natapos na ako, ay isang malalim na paghinga ang aking pinakawalan. Hindi ko agad mabubuhay ang kapangyarihan ng aking anting-anting. Kailangan
ay maging matyaga ako gabi-gabi na orasyonan yon hanggang sa tuluyan ng bumalik ang kapangyarihan nun. Sa mga nagdaang araw ay palagi kaming gumigising ng maaga ni Kiko. Pagkakain ng almusal ay dumidiretso kami sa pagtatrabaho sa taniman ng bawang. Isang tanghaling tapat, abala kami ni Kiko sa pagtatanim ng bawang. Kaya kahit paano ay alam na namin ang aming gagawin. Kaya hindi na kami binabantayan ni Makoy. Lo, hindi po ba pangontra po sa aswang ang bawang? Tama ka. Ayaw na mga aswang ang amoy ng bawang. Kaya kapag meron yan, ay napipilitan silang umalis. Ibig po palang sabihin ay ligtas po tayo sa kubo natin. Kasi napapalibutan po yun ng mga bawang. Hindi po tayo mapupuntahan doon ng aswang na si Arturo. Tama ka. Pero depende pa rin sa aswang ang magiging epekto ng bawang. Meron kasing mga aswang na sanay na sa amoy ng bawang, habang ang ilan ay sadyang malakas, kaya hindi na tumatalab sa kanila ang bawang. Hindi rin pala tayo sigurado sa kaligtasan natin. Kahit napakaraming bawang pa sa paligid natin. Pero, ano na po pala nangyari sa anting-anting niyo, Lo? Naibalik niyo na po ba ang kapangyarihan nun? Sa ngayon, ay hindi pa. Kaya hindi ako tumitigil sa pag-oorasyon tuwing gabi bago ako matulog. Matagal ko kasing hindi yun nagamit. Kaya mukhang matatagalan din bago ko maibalik ang kapangyarihan nun. Napahinto kami sa pag-uusap ni Kiko. Nang mula sa isang bahagi ng taniman, ay nakita namin si Lauro na sinisigawan ang isang trabahador. Hindi makapagsalita ang trabahador sa sobrang takot. Nasa tabi ni Lauro si Makoy na bakas sa muka ang pagkabahala. Napatayo ako nang itinulak ni Lauro ang trabahador at natumba yun. Mabilis akong tumakbo. Akmang tatadyakan ni Lauro ang trabahador, pero iniharang ko ang aking sarili. Tama na, Sir Lauro. Hindi mo dapat siya sinasaktan. Alam mo ba ang ginawa ng tao yan? Hindi niya sinabi na may mga bawag pa sa isang bodega. Kung hindi ko pa naamoy na nabubulok na mga bawag na yon, ay hindi ko pa malalaman. Kahit na, Sir, hindi pa rin sapat na dahilan yun para siya isaktan mo. Napakalaking halaga ng pera na wala sa akin. Nasasabi mo lang yan dahil hindi ikaw ang naglalabas ng pera para sa taniman na ito. At bakit ka ba nakikialam? Gusto mo ba pati ikaw ay saktan ko? May iba namang paraan para parusahan mo siya, pero hindi kasama doon ang pananakit. Alam mo, sa sinabi mong yan, ay binigyan mo ko ng ideya. Tama ka. May iba pang paraan para maparusahan ko siya. Ang mabuti pa ay si Santi ko na lang siya. O ikaw, simula sa araw na ito, ay ayoko nang makita pa ang pagbubuka mo. Lumayas ka at huwag na huwag kang umasa na may sweldo kapag makukuha, dahil yun na ang bayad mo sa mga nabulok na bawang. Walang nagawa ang kawawang trabador kundi ang umalis. Maya-maya ay humarap si Lauro sa akin. Matalim ang kanyang mga mata. At ikaw naman, sa susunod ay huwag kang nakikialam sa mga ginagawa ko. Kung ayaw mong paalisin ko kayo rito ng apo mo, matuto kang lumugar kung saan ka nararapat. Hindi ko na nagawang sagutin si Lauro dahil tumalikod na siya at malalaki ang mga akbang na naglakad siya palayo. Nang sandaling yon, ay lumapit na si Kiko sa akin at hinawakan niya ang aking braso. Lo, anong ginawa mo? Bakit niyo po sinagot si Sir Lauro? Mapapalayas po tayo sa ginawa niyo eh. Kilala mo ko, Apo. Hindi ko kayang manahimik kapag may nakita akong inaapi. Alam mo, Pag-Esteban, ikaw lang ang kilala kong nagawa yun kay Sir Lauro. Kapag may sinasaktan siya rito,
Abay, wala kaming ibig lahat. Karamihan kasi sa mga natitirang trabador dito ay takot na mawala ng trabaho. Kaya naman, hindi nila sinasaway si Sir Lauro kahit mali na ang ginagawa niya. Pero sa susunod, huwag niyo na po gagawin yun. Hindi po magdadalawang isip si Sir Lauro na palayasin kayo ni Kiko dito kapag nakialam kayo ulit sa kanya. Hindi na ako nagsalita. Labag man sa aking kalooban, ay naisip ko na wala na akong magagawa kundi ang maging bulag sa susunod na may apihin si Sir Lauro. Kung ako lang sana ay kaya kong umalis doon, pero kailangan kong isaalang-alang si Kiko. Hindi siya pwedeng mawala ng tirahan at isang lugar na alam kong ligtas siya kahit papano. Dumating ako sa punto na gusto kong malaman ang dahilan kung bakit tila galit sa mundo si Lauro. Gusto kong maunawaan ang pinaguhugutan niya, kung bakit hindi maganda ang pakikitungo niya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa mga lumipas na araw, ay unti-unti naming inayos ni Kiko ang kubo kung saan kami nakatira para mas maging komportable kami roon. Kumuha kami ng mga nagkalat na tabla at kahoy sa kung saan-saan, at ang mga yon ang aming ginamit para makagawa kami ng pinto. Isang gabi, patutulog na sana kami ni Kiko nang may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, ay nakita ko si Makoy na may dalang isang bote ng alak at isang malaking plastik ng chicharon. Magandang gabi, Mang Lauro. Inom naman tayo. Nako, pasensya na. Pero hindi ako pwedeng mag-inom ngayong gabi dahil may trabaho tayo bukas. Konti lang naman to eh. Kahit wag na natin ubusin. Alam nyo kasi, Mang Esteban birthday ko kasi ngayon. At gusto ko sanang mag-celebrate man lang kahit papano. Aba, ganun ba? Maligayang kaarawan sa'yo, Makoy. O siya, sige. Tutal ay kaarawan mo. Payag ako na mag-inom tayo. Kasi baka isipin mo na masama akong tao dahil di kita pinagbigyan sa hilig mo sa kaarawan mo. Diyan na lang tayo sa labas at patulog na kasi si Kiko. Inilabas ko ang maliit na lamesa at 2 upuan. Kumuha na rin ako ng baso at hindi nagtagal ay nag-iinom na kami ni Makoy. Nang medyo tinamaan na ako ng pagkalasing, ay doon ko naisip na tanungin si Makoy ng tungkol kay Lauro. Makoy, iho, matanong lang kita. Gaano ka na pala katagal na nagtatrabaho kay Sir Lauro? Nako, sir. Matagal na. Siguro nasa 5 taon o may git pa. Dati, trabador ako rito sa taniman ng bawang. Hanggang sa nakakuha ko na ang tiwala ni Sir Lauro. At ginawa na niya akong parang assistant niya. Kung ganun, kilala mo na pala talaga si Sir Lauro, ano? Abayo naman. Kilala ko talaga siya mula ulo hanggang paa. Pati nga kasamaan ng ugali niya parang wala na sa akin kasi nasasanay na ako. Pero ganun ba talaga ang ugali noon ni Sir Lauro? Oo. Noong nagtrabaho ko rito ay masama na po talaga ang ugali niya. Pero yung tatay niya na si Sir Andres, abay sobrang bait. Napakalayo ng ugali niya kay Sir Lauro. Ang sabi kasi ni Sir Andres, nung bata pa si Sir Lauro, ay sobrang hirap nila. Mahirap pa raw sila sa daga. Tapos inalira sila ng sarili nilang kamag-anak. Kaya nagsumikap sa buhay si Sir Lauro hanggang sa nagkaroon siya ng taniman ng bawang at yung malaki niyang bahay. Kung ganun, may posibilidad na kaya masama ang ugali niya ay dahil naranasan niya ang alilain at pagmalupitan. Ganon na nga. Natumbok nyo, Manong Esteban. Mukhang gumaganti po siya sa mga naranasan niya noong mahirap pa sila. Hindi na kasi niya magagantihan yung mga nang-api sa kanila noon. Sa pagkakaalam ko patay na yung mga yon. Mali ang ginagawa niya.
Wala tayong kinalaman sa masakit na pinagdaanan niya, kaya hindi niya dapat tayo pinapahirapan. Pero mukhang alam ko ng gagawin ko para mapagtanto ni Sir Lauro na mali ang kanyang ginagawa. Talaga, Manong Esteban? Paano naman? Kailangan niyang maranasan na may gagawa ng kabutihan sa kanya. Malamang, nang dahil sa nangyari sa kanya nung bata pa siya, ay iniisip niya na lahat ng tao ay masama. Pero kapag nalaman niya na may mga taong may malasakit sa kanya at kaya siyang gawa ng mabuti, ay maiisip niya na hindi lahat ng tao ay gaya ng iniisip niya. Nako, mukhang imposible po yan sinasabi niyo, Mang Esteban. Kahit anong kabutihan ang ipakita mo kay Sir Lauro, ay hindi niya yun ikatutuwa. Hindi nga yata yung marunong magpasalamat eh. Pero hindi naman pala likas na masama si Sir Lauro. Merong isang masamang alaala ang naging dahilan para tila kamuhian niya ang mga tao. May pag-asa pang magbago ang amo natin. Maniwala ka sa akin, Makoy. Ewan ko. Pero para sa akin, ay wala ng pag-asa pa si Sir Lauro. Baka nga hanggang sa mapatay siya nung aswang na yon, ay masama pa rin ang ugali niya. Sandali lang, ano sabi mo? Tama bang pagkakarinig ko? May binanggit kang aswang. Ha? Wala yun. Nabingin na po yata kayo ah. Wala po akong sinasabing aswang. Ano ba kayo? Lasing na yata kayo eh. Hindi pa ako bingi. At hindi pa ako lasing. Malinaw kong narinig at sinabi mo. At gusto ko lang ipaulit sa'yo. Ang sabi mo, baka masama pa rin ang ugali ni Sir Lauro hanggang sa mapatay siya ng aswang. Sinong aswang ang tinutukoy mo? Nako, yali. Yali ako nito kay Sir Lauro eh. Kasi nadulas ako. Total nadulas ka na rin. Ay sabihin mo na sa akin ang tungkol sa aswang na yon. Ano bang meron sa aswang? Yari talaga. Mukhang wala na ako lusot sa inyo ah. Baka hindi nyo ako pauwiin hanggat di ko sinasabi sa inyo yung tungkol sa aswang eh. Pero Mas Esteban, ito ah. Mangako kayo sa akin na lahat ng sasabihin ko sa inyo ngayon ay hindi mo sasabihin sa kahit na kanino. Lalo-lalo na kay Sir Lauro natin. Kasi kapag nalaman niya na sinabi ko to sa inyo, abay sigurado mawawalan ako ng trabaho. Ang dami mong pampasakali. Oo na. Nangangako ko na hindi ko sasabihin sa kahit na sino. Lalo na kay Sir Lauro. Basta sabihin mo na kung ano ang tungkol dun sa aswang na binanggit mo. O sige po mga, ganito kasi yun. May isang aswang na galit kay Sir Lauro. Berta po ang pangalan ng aswang na yun. Alam ko to kasi naikwento sa akin to ni Sir Lauro eh, nung isang beses na nalasing siya. Eh bakit naman galit na galit kay Sir Lauro ang aswang na sinabi mo? Noong kasi, bago bilhin ni Sir Lauro ang lupad to, ay meron ditong nakatayong kubo. Abay doon nakatira si Berta. Nang nabili ito ni Sir, siyempre, kailangan nang umalis si Berta. Kasi nakikitirik lang naman siya dito sa bahay. Pero ayaw umalis si Berta. Kasi nga, matagal na daw siya nakatira sa lupang to. Aba, nagmatigas si Berta hanggang sa sinudog ni Sir Lauro ang bahay ni Berta. Wala lang nagawa si Berta, kundi ang umalis. Walang kaalam-alam si Sir Lauro na yung Berta pala na yun ay isang aswang. Nalaman na lang niya ng isang beses na pinagtangkaan ng buhay niya at sinabi ng aswang na siya ang pinalayas ni Sir sa lupang ito. E di si Berta yun. Ibig sabihin, matagal nang pinagtatangkaan ng aswang na yun ang buhay ni Sir Lauro, ganun ba? Oo naman. Kaya ka't tuwing gabi ay hindi na lumalabas pa ng bahay si Sir Lauro. Ayun, kasi nga, baka nasa paligid lamang si Berta. Saka kung mapapansin mo baka bawang ang piniling itanim ni Sir Lauro at gawing kabuhayan. May nakapagkasabi kasi sa kanya na mabisa daw na pangontra sa aswang ang mga bawang.
Naisip niya siguro na kung merong malawak na taniman ng bawang dito, ay baka hindi na siya malapitan ni Berta. Diba? Tama naman. Epektibo ba ang pagtatanim niya ng bawang? Siguro. Di ko alam. Pero simula kasi ng marami ng bawang dito, ang sabi ni Sir ay di na bumalik si Berta. Epektibo ka siguro ang bawang na pangontra sa aswang. Alam mo, Makoy, hindi lahat ng aswang ay takot sa bawang. Paano kung ang plano ni Berta ay hintayin na maging kampante si Sir Lauro at kapag nangyari yon, ay saka siya atake sa oras na hindi niya inaasahan? Aba, posible ang sinabi nyo, ha? Pero bakit parang may alam yata kayo tungkol sa mga aswang? Ano kasi? Meron din kasing aswang sa lugar na pinanggalingan namin ng aking apo. Kaya parang normal na sa akin ang makarinig ng kagaya ng ikinikwento mo. Pero bakit hindi na lang humingi ng tulong si Sir Lauro sa mga taong may kakayahan na makipaglaban sa aswang? Sa tingin nyo po ba di niya na yung ginawa? 2 beses na po siyang humingi ng tulong sa mga manunugis. Pero yung 2 yon ay muntik nang mapatay ni Berta. Kahit matanda na si Berta, malakas pa rin siyang klase ng aswang. Kaya nga minsan kapag natutulog ako sa bahay ni Sir Lauro, abay takot na takot ako aba. Baka kasi bigla na lamang dumating si Berta. O ayan sinabi ko na sa inyong lahat. Sobra-sobra pa nga sa dapat ko sana sabihin Basta, pangako mo sa akin, Mang Esteban. Huwag mong sasabihin kay Sir Lauro na sinabi ko yun sa inyo. Mayayari talaga ako. Huwag kang mag-alala, Makoy. Dahil marunong akong tumupad ng pangako. Hindi kita ipapahamak. Aasahan ko yan, O siya, tumagay na tayo. At parang nawala ng pagkalasing ko sa haba ng kwentuhan natin Kinuha ko ang basong may laman na alak at diretso ko yung ininom. Nagpatuloy ang inuman at kwentuhan namin ni Makoy. Pero ang isip ko ay naroon pa rin sa aswang na galit kay Lauro. Napagtanto ko na halos parehas pala kami ng problema at mas lalong tumindi ang aking kagustuhan na muling maibalik ang kapangyarihan ng aking anting-anting para sa sandaling kailanganin ko yun ay magagamit ko yun ulit. Kinabukasan ng umaga, pagkagising ko, ay naramdaman ko ang pananakit ng aking ulo dahil sa hangover. Nakita ko si Kiko na mahimbing na natutulog sa tabi ko. Bigla kong kinabahan nang mapagtanto ko na mataas na ang sikat ng araw. Tumayo ako at pagsilip ko sa bintana ay bumungad sa akin ang ilang trabahador na abala na sa taniman ng bawang. Agad kong tinapik ang braso ni Kiko. Apo, gumising ka na, tanghali na. Inaantok pa po ako, Louie. Bumangon ka na. Kailangan na natin magtrabaho. Ang bihira na yan. Bakit pa kasi ako nag-inom kagabi? Napasarap tuloy ang tulog ko. Ikaw naman. Bakit hindi mo ako ginising? Hindi po ba? Kayo po gumigising sa akin? Ewan ko sa'yo. Tara na. Kailangan na natin magtrabaho. Dahil kapag nalaman ni Sir Lauro na ngayon lang tayo magsisimulang magtrabaho, ay baka magalit siya sa atin. Kahit masakit pa ang ulo ko, ay hinila ko na si Kiko palabas ng kubo para magtrabaho. Pero parehas kaming natigilan nang makita namin si Lauro na nakatayo sa harapan ng kubo. Matalim ang tingin niya sa amin at mahigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang tungkod. Sa wakas, nagising na rin ang mga trabahador ko na ang pakiramdam ay anak ng mayaman. Pasensya ka na, Sir Lauro. Kung ngayon lang kami nagising ni Kiko. Nag-inom kasi kami ni Makoy kagabi. Kasi kaarawan niya. Napasarap ang tulog ko dahil sa alak. Parehas kayong nag-inom ni Makoy. Pero bakit maaga pa rin nagising si Makoy? Tapos ikaw ay hindi. Mangyaring, hindi na kasi ako sanay uminom. Patawarin mo kami. Alam mo naman na mahalaga ang oras sa taniman ko. Kapag oras na ng trabaho, ay gusto ko
ay nakikita ko kayong lahat na nagtatrabaho. Malaki ang perang nawawala sa akin sa mga kagaya niyong tamad at nagsasayang ng oras. At dapat sa mga kagaya niyo ay pinaparusahan para hindi natularan ng iba. Parang awa mo na. Ako na lang ang parusahan mo. Tutal ako may kasalanan kung bakit tinanghali kaming magising. Huwag mo nang idamay pa ang apo ko. Hindi ikaw ang magdidesisyon pagdating sa bagay na yan. Ang kasalanan mo ay kasalanan din ng apo mo. Parehas kayong tanghali na nagising. Kaya parehas kayong dapat na maparusahan. Pero huwag kayong mag-alala. Dahil hindi ko kayo sasaktan o ikukulong sa bodega. Hindi ko rin kayo palalayasin. Ang parusa nyo ay hindi ko kayo bibigyan ng pagkain ngayong araw. Magpasalamat kayo dahil yan lamang ang parusa ko sa inyo. Pero sa susunod na ulitin nyo ang kasalanan nyo yan, ay hindi nyo na magugustuhan pa ang gagawin ko sa inyo. Pero Sir Lauro, kapag hindi po kami kumain ni Lolo, manghihina po kami. Hindi po kami makakapagtrabaho na maayos. Wala akong pakialam dun. Pinili nyo gumawa ng mali, di ba? Kaya dapat lang na mangyari yan sa inyo. Kumilos na kayo at magtrabaho na kayo. Ayoko makikita ang babagal-bagal kayo ng kilos dahil panibagong parusa na naman ang ipapataw ko sa inyo. Wala na kaming nagawa ni Kiko, kundi ang kumilos para magtrabaho. Sa sandaling yon, ay ayos lang kami. Pero sa bigat ng trabaho sa taniman ng bawang, sigurado ko na mabilis kaming magugutom. Kaya kong magtiis ng gutom. Kaya lang kay Kiko, doon ako nag-aalala. Ganun pa man, umasa na lang ako na sapat ng panglaman sa aming sikmura ang tubig para mairaos namin ang araw na yon. Pagsapit ng oras ng pananghalian ng mga trabahador, ay nasa taniman ng bawang pa rin kami ni Kiko. Nakaupo kami sa nakatumbang katawan ng puno sa isang tabi habang nakatanaw sa mga trabahador na sabay-sabay kumakain sa isang mahabang lamesa sa di kalayuan. Parang ang sarap po ng ulam nila, Lolo. Sa sobrang gutom ko, naaamoy ko po yung adobo nila hanggang dito. Wala tayong magagawa kundi ang magtiis dahil masama ang ugali ng amo natin. At pasensya ka na rin kung nadamay ka sa parusa ni Sir Lauro sa akin. Palagi ka na lamang nadadamay sa mga kasalanan ko. Ayos lang po yun. Hindi po ba magkasama po tayo sa hirap at ginawa? Pero sa susunod, wag na po kayo mag-iinom sa gabi para hindi na po ito mangyari ulit. Oo naman. Hindi ko lang talaga natanggihan si Makoy dahil kaarawan niya. Pero Lo, nagugutom na po talaga ako. Baka hindi po ako makapagtrabaho nito na maayos mamaya. Ako nga rin eh. Teka, sandali. Tumayo ako at kumuha ako ng isang bawang mula sa isang tiklis. Bumalik ako sa tabi ni Kiko at binalatan ko ang bawang. Kinain ko ang isang butil at inabutan ko ng isa si Kiko. Ano pong ginagawa niyo, Lo? Bakit niyo po kinain ng hilaw ang bawang? Kadiri po kayo. Hindi mo ba alam na maganda sa katawan natin ang pagkain ng hilaw na bawang? Saka mabuti na ito kaysa wala tayong kainin. O eto, kainin mo ito para naman magkalaman ang tiyan mo. Eh baka mamaya po niya numapdi naman po ang sikmura ko. Hindi yan, maniwala ka sa akin. Sige na, kainin mo na to. May pagkaalinlangan na kinuha ni Kiko ang isang butil ng bawang at kinain niya yon. Pero agad din niya yung iniluwa. Pwe! Ang pangit po ng lasa, Lo. Ang angang pa. Hindi ko po kayang kainin yan. Bahala ka. Basta ako, ito ang kakainin ko. Patuloy ako sa pagkain ng bawang hanggang sa naubos ko ang isang buo. Pumunta ako sa aming kubo para uminom ng tubig. Dinalan ko rin ng isang baso ng tubig si Kiko para kahit papano ay magkaroon ng laman ang kanyang tiyan. Pagsapit ng gabi ay magkatabi kaming nakahiga ni Kiko sa papag. Parehas kaming nanghihina dahil sa labis na gutom
Maya-maya pa ay may kumatok sa pinto. Nang narinig namin ang boses ni Makoy ay tumayo ako para buksan ang pinto. Ano ginagawa mo rito? Kung yayayain mo na naman ako mag-inom, ayoko na. Hindi ko na po kayo yayayain mag-inom. Pasensya na rin po kayo kasi nang dahil po sa akin ay hindi kayo pinakain ni Sir Lauro ng buong araw. Pero nandito po ako para bumawi sa inyo. May dala po akong pagkain para sa inyo ni Kiko. May kanin at adobong manok po akong dala. Talaga? Pero baka mapagalitan ka naman ni Sir Lauro sa ginagawa mong yan. Wala na. Hulog na po si Sir Lauro. Hindi niya malaman to. Ganun ba? O sige, pumasok ka na. Abay, talagang gutom na kami ni Kiko. Pero, ang baho po ng hininga nyo. Para po nanununtok yung amoy ah. Dahil to sa bawang na kinain ko kanina. Kasi, wala nga kaming pagkain eh. Halika na, pumasok ka na. Huwag mo nang pansinin ang hininga ko. Labis na natuwa si Kiko nang malaman niya na may dalang pagkain si Makoy. Agad kaming kumain at hindi na namin napansin si Makoy dahil nakatutok ang aming atensyon sa pagkain. Dahan-dahan lang naman kayo sa pagkain. Baka mamaya mabulunan kayo niyan eh. Hayaan mo na lang kami, Makoy. Alam mo namang maghapong kaming hindi kumain. Sorry po talaga. Hayaan nyo. At aayain na lang kitang mag-inom kapag wala kayong trabaho sa susunod na araw. Ayoko na. Hindi na talaga ako mag-iinom. Pero sigurado ka bang tulog na talaga si Sir Lauro? Baka kapag nalaman niya na binigyan mo kami ng pagkain, ay ikaw naman ang parusahan niya. Tapos kami naman ang makukonsensya. Huwag po kayo mag-alala kasi sigurado ko na tulog na si Sir. Hindi na yung bumababa sa kwarto niya na ganitong oras. Magsasalita pa sana ako nang narinig namin ang malakas na sigaw ni Mang Lauro sa loob ng bahay niya. Si Sir Lauro po yung sumigaw, di ba? Akala ko po ba tulog na siya? Nako, baka nananaginip lang yon o kaya binabangungot. Muli naming narinig ang malakas na sigaw ni Lauro at sa pagkakataon na yon ay humihingi na siya ng saklolo. Hindi na ako nag-isip dahil malinaw na nasa panganib si Lauro. Kinuha ko ang itak na nakasuksok sa dingding. Ano gagawin nyo, Mang Esteban? Saan kayo pupunta? Malamang kay Sir Lauro. Hindi pa ba malinaw sa'yo na umihingi siya ng tulong? Baka inaatake siya nung aswang na sinabi mo. Aba, oo nga do. Pero baka ikaw naman po mapahamak. Si Sir Lauro nga takot sa aswang eh. Kayo pa po ba? Oo nga, Lolo. Saka, hindi pa po yata bumabalik ang kapangyarihan ng anting-anting nyo. Ano ka mo, anting-anting? Anong anting-anting? Mamaya na ako magpapaliwanag, Makoy. Dito ka lang. Bantayan mo ang apo ko. Ako nang bahala kay Sir Lauro. Matapos yun, ay nagmamadali akong lumabas ng kubo. Wala akong pakialam kahit wala pang kapangyarihan ang aking anting-anting. Ang tanging nasa utak ko lamang ng mga sandaling yon ay ang iligtas si Sir Lauro kung sakaling itaatake nga siya ng aswang. Pagdating ko sa harapan ng malaking bahay ni Lauro, ay sinubukan kong buksan ang pinto. Pero nakakandado yon. Umikot ako sa likod at nang nakita kong bahagyang nakaawang ang pinto roon, ay agad ko yung binuksan. Pagpasok ko sa bahay, ay narinig ko sa itaas ang malakas na pagsigaw ni Lauro. Nagmamadali akong umakyat sa hagdan at isang pinto ang nakita kong nakabukas. Agad akong pumasok doon at nagimbal ako nang nakita ko ang isang aswang na nasa ibabaw ni Lauro. Nasa sahig silang dalawa. May malalim na sugat si Lauro sa braso at nakikipagpambuno siya sa aswang. Walang pagdadalawang isip na lumapit ako sa kanila at tinaga ko sa likod ng aswang. Umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng kwarto ang sigaw ng aswang na yon. Nilubayan ng aswang si Lauro at galit na galit siyang umangil sa akin. Hindi ako natatakot sa'yo. Halika,
Lumapit ka para makita mo ang hinahanap mo! Muling umangil ang aswang at saka siya tumalon sa bintana. Sumilip ako sa bintana pero hindi ko na nakita ang aswang kung saan siya nagpunta. Nang nasiguro kong wala na ang aswang, ay saka ko nilapitan si Lauro. Tutulungan ko sana siyang tumayo pero tinabig naman niya ang kamay ko. Huwag mo kong hawakan! Hindi ko kailangan ng tulong mo. Huwag ka nang magmatigas. Saka nung hindi kailangan ng tulong ko, kung hindi ako dumating, malamang patay ka na ngayon. Magpasalamat ka pa nga dahil gising pa kami ni Kiko. Dahil kung hindi, ay hindi namin narinig ang paghingi mo ng tulong. Halika, kailangan malinisan ang sugat mo. Huwag ka nang masyadong mataas ang pride dyan. Nang subukan kong tulungan ulit si Lauro, ay hindi na siya pumalag. Inupo ko siya sa isang upuang gawa sa magandang klase ng kahoy. Itinuro sa akin ni Lauro kung nasaan ang mga gamit sa panggagamot ng sugat at nang makuha ko yon, ay sinimulan ko ng linisin ang sugat sa kanyang braso. Alam mo bang ginagawa mo? Kung hindi mo na itatanong, ay isa kong albularyo sa lugar na pinanggalingan namin ni Kiko. Kaya alam na alam ko ang ginagawa ko. Aray, dahan-dahan naman, masakit. Magtiis ka. Hindi pwedeng hindi ka masasaktan dahil malalim ang sugat mo. Sa totoo lang, hindi ko akalain na ikaw ang darating dito para tulungan ako. Sigurado ako na marami akong trabahador na nakarinig sa pagsigaw ko. Pero mukhang wala silang balak na tulungan ako. Dahil masamang ugali ko. Baka nga mas gusto pa nilang mamatay na lamang ako at kainin ng tuluyan ang aswang na yun. Huwag mong isipin yan. Ang mahalaga ay ligtas ka na ngayon at buhay ka pa. Ibig sabihin, may pagkakataon ka pa para magbago. Ano ba dapat kong baguhin? Yung paraan ko ng pagtrato sa mga tao? Lalo na sa mga trabahador ko? Alam mo, kung magiging mabait ako, ay sasamantalayin lang ng mga tao ang kabaitan ko. Teka nga, maibang ako. Hindi ba sabi mo noon ay wala kayong tirahan at dayo lang kayo sa lugar na ito? Saan ba talaga kayo galing? At bakit kayo umalis sa lugar na yon? Bakit bigla kayatang nagkaroon ng interes sa buhay namin ng apo ko? Gusto ko lang makipag-usap para mawala ang atensyon ko sa sakit dahil nililinisan mo sugat ko. Kung ayaw mo naman sagutin ang tanong ko, ayos lang yun. Wala akong pakialam. Malayo ang lugar na pinanggalingan namin ng aking apo, Sir Lauro. Ang totoo, hindi ko akalain na dito kami mapupunta sa dami ng aming pinagdaanan. Umalis kami sa lugar na yon dahil isang aswang ang gusto kaming patayin. At sa lugar na ito namin naisipang magtago. Anong sinabi mo? Alam mo kasi, Sir, noon ay isa kong antingero na ginagamit ang aking kaalaman sa pakikipaglaban sa mga aswang. Marami na akong nakaharap na aswang at ang iba ay kinailangan kong patayin. Hindi ko akalain na may isang aswang na magtatanim sa akin ng matinding galit. Yun, kung kailan huminto na ako sa pagiging antingero, ay sa kanya pinagtangkaan ng buhay ko at ni Kiko. At dahil wala na akong kakayahan na lumaban, ay wala na kaming nagawa kundi ang tumakas. Pero kung wala ka ng kakayahan na lumaban, ay bakit mo ko iniligtas kanina? Simple lang ang sagot yan. Dahil kailangan mo ng tulong. Ako kasi ang klase ng tao na hindi pwedeng walang gawin kapag alam kong may nanganganib ang buhay. Ano ba tingin mo sa sarili mo? Isang bayani? At talagang nagawa mo magpakabayani sa isang tao na dahilan kung bakit buong araw kayong hindi kumain ng apo mo? Dahil naniniwala ako na sa kabila ng ipinapakita mo sa aming lahat, ay meron ka pa rin kabutihan dyan sa puso mo. Natigilan si Lauro sa sinabi ko na para bang ayaw niyang pag-usapan namin ang bagay na yon.
kaya hindi na ako nagtaka nang ibahin niya ang aming pinag-uusapan. Pero alam mo ba, parehas pala tayo ng pinagdadaanan. Yung aswang na umatake sa akin kanina, kilala ko siya. Siya si Berta, isang matandang babae na dating nakatira sa lupang ito. Kailangan ko siyang paalisin nang mabili ko na ito. Hindi ko naman nakalain na isa pala siyang aswang. Naiintindihan kita kung bakit kinailangan mo siyang palayasin sa lupang ito. Pero tandaan mo na may mas maganda at makataong paraan para makuha mo ang gusto mo. Hindi sagot ang karahasan sa lahat ng bagay. Yan ang pakatatandaan mo. Nang sandaling yon, ay biglang dumating si Makoy at si Kiko. Lumapit si Makoy kay Lauro at umakto siya na parang makikipagsuntukan. Palingalinga siya sa paligid. Nasaan? Nasaan ang aswang? Nasaan? Dumigil ka na dyan. Uli ka na. Nakatakas na yung aswang. Sayang! Kung naabutan ko sana siya, malamang maliligo siya na suntok at uppercut ko. Pero hindi ba, ang sabi mo kanina ay huwag tayong aalis sa kubo? Ako pa nga ang pumilit sa'yo na pumunta rito eh. Ikaw naman, Kiko, oh. Wala kang pakisame. Binubuko mo ako eh. Pero may sugat po kayo, Sir Lauro. Ayos lang po ba kayo? Hindi ba halatang hindi ako ayos? Ikaw kaya magkaroon ng ganitong sugat? Tapos ko nang linisin ang sugat mo, Sir Lauro. Nalagyan ko na rin ng benda. Pero mas makabubuti kung magtungo kayo sa ospital dahil baka kailangan tahiin yan. Masyadong malalim ang sugat mo. Ayokong pumunta sa ospital. Dahil sigurado ko, natatanungin nila ako kung paano ko nagkaroon ng ganitong sugat. Anong sasabihin ko sa kanila? Na isang aswang na galit ang may gawa nito sa akin? Sa tingin niyo ba, ay maniniwala sila sa akin? Baka nga idiretso pa nila ako sa mental hospital. Baka isipin nila na nasisiraan na ako ng ulo. Hinayaan na lang namin si Sir Lauro sa gusto niya dahil meron siyang punto. Maya-maya ay pinaalis na kami ni Lauro kaya iniwan na namin siya. Kami naman ni Kiko ay bumalik na sa aming kubo at ipinagpatuloy namin ang aming pagkain. Lolo, aswang po ba talaga yung umatake kay Sir Lauro kanina? Oo, isang aswang na may personal na galit sa kanya. Yung aswang na yung kasi ay dating nakatira sa lupang ito. Tapos nang nabili na ito ni Sir Lauro, ay pinalayas niya yung aswang. Kaya galit na galit ang aswang na yung kay Sir Lauro. Kasi nawalan siya ng tirahan. Hala, hindi pala malayo ang problema ni Sir Lauro sa problema po natin. Kasi kapareho po natin siya na may banta ang buhay dahil sa aswang. Sinabi mo pa. Yan nga rin ang naisip ko kanina. Pero matagal ko nang alam ang tungkol sa bagay na yon. Dahil sinabi na sa akin yun ni Makoy nung nag-iinuman kami. Pero Lolo, hindi po ba? Hindi pa bumabalik ang kapangyarihan ng anting-anting nyo? Bakit po ang laas po ng loob nyong tulungan po si Sir Lauro? Siyempre kailangan niya ng tulong. Kahit masamang ugali niya, ay karapat dapat pa rin siyang tulungan. Hindi ko na naisip kasi wala akong laban doon sa aswang. Nagpasalamat na lang ako na nagawa ko siyang itaboy. Dahil kung mas pinili ng aswang na labanan ako, ay malaki ang posibilidad na matalo at mamatay ako. Ang tapang niyo po talaga, Lolo. Kaya idol ko po kayo eh. Ay nako, ng bola ka pa talaga. Pero sana ay bumalik na ang kapangyarihan ng anting-anting ko para malabanan ko na maayos yung aswang na gustong patayin si Sir Lauro. Umaasa po ba kayo na magiging mabait na si Sir Lauro kasi tinulungan niyo po siya? Wala akong iniisip na ganyan. Ang gusto ko lang ay maging ligtas siya. Kung bumait siya dahil sa ginawa ko, ay magiging masaya ko. Pero kung hindi siya magbabago, wala na akong magagawa. Alam mo po, ang pagbabago ng isang tao ay hindi dapat sa pilitan. Dapat ay bukal yon sa kanyang puso. Tumangu-tango si Kiko bilang pagsang-ayon sa sinabi ko.
Nang natapos na kaming kumain, ay lumabas ako upang orasyonan ang aking anting-anting. Umasa ako na sa pagkakataon na yon ay bumalik na ang kapangyarihan nun dahil malakas ang hinala ko na babalik ang aswang na si Berta at hindi siya titigil hanggat hindi niya napapatay si Lauro. Kinabukasan ng umaga ay naging abala na kami ni Kiko sa pagtatrabaho. Nagpasalamat kami dahil tapos na ang parusa ni Lauro sa amin. Makakakain na kami. Maya-maya ay lumapit sa amin si Makoy. Bakit nandito ka? May kailangan ka ba? Wala naman po. Gusto ko lang po makipagchismisan. Kalalaki mong tao. Ang hilig mo sa chismis. Paano? Wala po akong mapagsabihan ng tumatakbo sa utak ko ngayon eh. Alam niyo po ba na narinig ko na nag-uusap ang ilang trabador. Alam po nila na inatake ng aswang kagabi si Sir Lauro. At ang nakakalungkot po ay parang masaya sila sa nangyari. Para bang gusto pa nilang mamatay si Sir Lauro dahil sa aswang na yun. Hindi nga nagkamali si Sir Lauro sa sinabi niya sa akin kagabi. Ang sabi niya sa akin ay baka may mga trabador na nakarinig sa paghingi niya ng tulong pero piniling wag siyang tulungan. Sa totoo lang, abay nakakaawa si Sir Lauro. Kahit hindi maganda ang pakikitungo niya sa atin, ay hindi pa rin niya dapat nararanasan ng ganun. Lalo na't alam natin ang dahilan kung bakit ganun siya makitungo sa ating lahat. Alam mo po ikaw ang nakapagparealize sa akin na talagang nakakaawa si Sir Lauro. Nang dahil po sa inyo, ay naintindihan ko kung bakit ganun siya makitungo sa ating lahat. Pero teka, maalala ko lang ha, may nabanggit kayo kagabi ni Kiko na anting-anting eh. Ang tinutukoy niyo po ba ay ang medalyon na nakasabit sa leeg niyo? Oo, tama ka. Ito nga ang anting-anting na narinig mo kagabi. Para saan po yan? At bakit po meron kayo yan? Noon ay isa kong antingero na gumagamit ng anting-anting sa pakikipaglaban sa mga aswang. Matagal na akong huminto sa gawain na yun. At kung kailan wala na kapangyarihan ng aking anting-anting, ay saka naman ako binalikan ng aswang upang pagigantihan. Wala na kami nagawa ni Kiko kundi ang umalis sa lugar kung saan kami nakatira. Hanggang sa yon, napadpad na kami sa lugar na ito. Ngayon naintindihan ko na po kung bakit ang lakas ng loob yung tulungan si Sir Lauro kagabi. Napakatapang niyo po pala talaga, Mang Esteban. At mas lalo po akong humanga sa inyo kasi kahit walang kapangyarihan ng anting-anting nyo, ay hindi pa rin kayo nagdalawang isip na tumulong. May pag-asa pa naman bumalik ang kapangyarihan ng aking anting-anting sa pamamagitan ng orasyon. Kaya nga tuwing gabi, bago ko matulog, ay inuorasyonan ko ito. Ang problema lang ay wala akong ideya kung kailan magbabalik ang kapangyarihan ng aking anting-anting. Pero sana, sa lalong madaling panahon, ay mangyari na yon. Dahil nasisiguro ko na babalik ang aswang na si Berta para pagtangkang muli ang buhay ni Sir Lauro. Napahinto ang pag-uusap namin. Nang isang lalaking trabahador ang lumapit, aniya ay pinapatawag daw ako ni Sir Lauro dahil meron siyang sasabihin sa akin. Sandali kong iniwanan si Kiko at Makoy para puntahan si Sir Lauro sa bahay niya. Nakabukas ang malaking pinto kaya hindi na ako kumatok. Isa pa, nakita ko sa sala si Sir Lauro. Nakaupo siya at sumenya siya sa akin na pumasok ako. Pagpasok ko ay pinaupo niya ako. Pinatawag niyo raw po ko, sir. Ano pa sasabihin niyo sa akin? Meron akong ipapagawa sa iyo. Pero hindi naman ito sa pilitan. Kung ayaw mong gawin, ay walang problema sa akin. Sabihin mo muna sa akin, sir, kung ano, bago ako magdesisyon. Alam mo, Esteban, matagal nang ginugulo ng aswang na si Berta ang buhay ko. Ilang beses niya nang pinagtangkaan ng buhay ko
Kaya humingi ako ng tulong noon sa mga taong may kakayahan at kaalaman pagdating sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pero 2 tao na ang umatras kay Berta. Dahil nga, muntik na silang mamatay. Teka lang, sir. Tama ba ako ng pagkakaintindi sa gusto mong sabihin? Gusto mo kong utusan na protektahan ka mula kay Berta at patayin siya? Ganun na nga. Hindi ba nasabi mo kagabi na nakikipaglaban ka noon sa mga aswang? Sa palagay ko ay kayang-kaya mong labanan si Berta. Wala akong pakialam kahit patayin mo siya. Dahil mas mabuti ngayon para matahimik na buhay ko. Huwag kang mag-alala. Dahil sa sandaling mapatay mo ang aswang, ay magkakaroon ka ng gantimpala mula sa akin. Bibigyan kita ng malaking halaga bilang pabuya na sigurado kong makapagbibigay ng malaking pagbabago sa buhay niyo ng apo mo. Sige. Pumapayag ako na protektahan ka mula sa mga aswang at handa kong patayin siya para tuluyan ng maging ligtas ang buhay mo. Pero hindi ko yung gagawin ng dahil sa pera. Wala akong pakialam sa pabuyang sinabi mo. Hindi mo na ako kailangan bigyan ng pera bilang kapalit sa gagawin ko. Sandali lang. Nagpapatawa ka ba, Esteban? Huwag mong sabihin na mayaman kan talaga. Kaya tinatanggihan mo ang perang inaalok ko sa'yo. Hindi kami mayaman, Sir Lauro. Mahirap kami ng apo ko. Isang kaig, isang tuka. At ang totoo, kailangan talaga namin ng pera. Sino ba namang hindi? Pero kahit noon, ay hindi talaga ako tumatanggap ng pera kapalit ng pagliligtas ko sa buhay ng ibang tao. Ang pagiging antingero ko noon ay isang tungkulin at hindi isang negosyo. Hindi ko alam kung hahanga o matatawa ko sa'yo. Kung ako kasi may ganyang kakayahan, ay gagamitin ko yan para magkaroon ako ng limpak-limpak na salapi. Wala namang masama sa sinasabi mo. Pero sadyang magkaiba lang tayo ng pinaniniwalaan at prinsipyo sa buhay. Kaya hindi mo ako kailangang bayaran sa gagawin kong tulong sa'yo. Hindi ako pumapayag na wala kang makukuhang kapalit sa bagay na gagawin mo para sa akin. Ayoko magkaroon ng utang na loob kahit kanino. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, ay makakatanggap ka ng pera kapag nagawa mong patay ng aswang. Mamayang gabi, ay magsimula ka na sa pagbabantay sa paligid ng aking bahay. May pakiramdam kasi ako. Nababalik si Berta para patayin ako. Gawin mo ang lahat para hindi siya magtagumpay. Tumango ako at hindi ko na kinontra pa ang sinabi ni Lauro na hindi pwedeng hindi ko tatanggapin ang perang kapalit ng gagawin ko para sa kanya. Pero desidido pa rin akong huwag tanggapin ang pera dahil may iba akong naisip na hingin kay Lauro bilang kapalit sa sandaling mapatay ko ang aswang. Matapos namin mag-usap ni Lauro, ay binalikan ko na sina Kiko at Makoy sa taniman ng bawang. Pero wala na sila roon dahil oras na ng pagkain ng pananghalian. Kumuha ako ng pagkain at nakita ko sina Kiko at Makoy na kumakain sa ilalim ng isang malaking puno ng santol. Lumapit ako sa kanila at nagsimula akong kumain. Ano pong sinabi sa inyo ni Sir Lauro, Lolo? Ang tagal niyo po magkausap Inutusan niya akong protektahan siya mula sa aswang. Kapag daw nagawa kong patayin ng aswang, ay bibigyan niya ako ng pabuya. Makakatanggap daw ako ng malaking halaga ng pera. Talaga? Sinabi yun ni Sir Lauro? Magkano raw po ang bibigyan niyo sa inyo? Hindi ko na tinanong dahil di naman ako interesado sa pabuyang yon. Sinabi ko rin sa kanya na hindi niya ako kailangang bigyan ng pera kapag napatay ko ang aswang. Ano ka no? Bakit niyo naman tinanggihan ng pabuya? Hindi niyo po ba naisip na kung malaking halaga ang perang ibibigay niya sa inyo ay magiging daan niyo yun para maging maginhawa ng buhay niyo ni Kiko? Pwede na po kayong umalis dito at makapagpatayo ng bahay at negosyo.
Alam mo, Makoy, kahit nung aktibo pa ako sa pakikipaglaban sa mga aswang, ay hindi talaga ako naniningil ng pera sa mga taong natutulungan ko. Para sa akin kasi, ay isa yung tungkulin na dapat kong gampanan. Dahil ipinagkatiwala sa akin ng nasa itaas ang ganong kakayahan. Pero huwag kayong mag-alala, kasi meron pa rin akong hihingin na kapalit kay Sir Lauro sa sandaling magtagumpay ako na patayin ng aswang. Anong kapalit naman po ang hihingin mo sa kanya? Sa ngayon ay sa akin muna kung ano man yun. Pero sisiguraduhin ko na lahat tayo ay makikinabang sa kapalit na hihingin ko kay Sir Lauro. Aba. Nakakaintriga naman yung sinasabi mo, Mang Esteban. Bakit kasi ayaw mo pang sabihin sa amin ngayon eh? Mag-iisip pa tuloy ako ng kung ano-ano. Hindi tuloy ako makakatulog sa gabi. Ayoko pang sabihin dahil hindi ko sigurado na mapapatay ko ang aswang, lalo na't wala pa rin kapangyarihan ang aking anting-anting. Ayokong sasabihin ko sa inyo yon, tapos mabibigo naman pala ako sa pinapagawa sa akin ni Sir Lauro. Basta, malalaman nyo rin yon sa oras na mapatay ko na ang aswang. At sigurado ako na lahat kayo ay matutuwa sa kapalit na hihingin ko kay Sir Lauro. Grabe! Ang KJ mo naman! Pero ikaw po ang bahala. Kung ayaw nyo sabihin sa amin, ay hindi ko na kayo pipilitin. Basta galingan nyo, Mang Esteban, ha? Naniniwala ko na may kapangyarihan man o wala ang anting-anting nyo, ay kaya-kaya nyong patayin ang aswang na yon. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko. Sa totoo lang, ay noon lang ako haharap sa isang aswang na walang inaasahan, kundi ang aking sariling lakas at kakayahan. Sanay kasi ako na palagi akong may ginagamit na anting-anting. Ganun pa man, naniniwala ko na hindi ako papabayaan ng Panginoong Diyos dahil alam niya na nasa panig ako ng kabutihan. Simula noon ay gabi-gabi na akong nasa labas ng bahay ni Lauro para magbantay. Isang itak ang palagi kong dala. Pagkakain ng hapunan ay doon na ako dumiretso at umuuwi ako kapag sumisikat na ang araw. Habang si Kiko naman ay nasa kubo namin at sinasamahan siya ni Makoy para meron siyang bantay. Isang gabi, habang nasa likod ako ng bahay ni Lauro, ay bumukas ang pinto sa likod ng bahay. Mula roon ay lumabas si Lauro. Nagsindi siya ng sigarilyo at nagsimula siyang hit-hitin yun. Masama sa kalusugan ng sigarilyo. Kung ako sa iyo ay tigilan mo na yan habang maaga pa. Kahit marami kang pera, ay mahirap pa rin ang magkaroon ng sakit. Huwag kang nakikialam sa ginagawa ko. Isa pa, pampakalma ko ang bagay na to. Kanina pa kasi ako hindi mapakali. Kinakabahan ako na parang merong hindi magandang mangyayari ngayong gabi. Saka napaka-alinsangan ng paligid. Nararamdaman mo rin pala yun. Alam mo ba, na kapag biglang naging maalinsangan ng gabi, ay may posibilidad na may aswang na malapit sa iyo. Kaya nga nilalakasan ko ang pakiramdam ko dahil may hinala ako na nasa kung saan lang si Berta. Ang mabuti pa'y pumasok na ako sa aking bahay. Baka bigla siyang umatake sa akin dito. Mas mabuti pa nga, siguraduhin mo na nakasarado ang bintana at pinto ng kwarto mo. Mabuti't pinaalala mo yan. Naiwan ko kasing bukas ang bintana sa kwarto ko dahil nga sa naiinitan ako. Nagmadaling pumasok si Lauro sa bahay niya, habang ako naman ay ipinagpatuloy ang pagbabantay sa paligid. Malakas talaga ang kutob ko na naroon ng aswang. Kung may kapangyarihan sana akong anting-anting, ay madali kong matutukoy ang kinaroroonan niya. Makalipas ang ilang sandali, ay nagulat ako nang narinig ko ang napakalakas na sigaw ni Lauro mula sa kanyang kwarto. Tinawag niya ako at humingi siya ng tulong. Mabilis akong tumakbo papasok ng bahay ni Lauro. Dumiretso ako sa kwarto niya sa ikalawang palapag at nagimbal ako nang naabutan ko
na sinasakal ng aswang si Lauro habang nakasandal siya sa dingding. Nakabukas ang bintana kaya malinaw na pumasok doon ang aswang. Lumingon sa akin ang aswang habang nanlilisik ang mata dahil sa labis na puot na kanyang nararamdaman. Naisip ko na hindi ako maaaring umatake agad dahil baka kung anong gawin ng aswang kay Lauro, dapat ay maging maingat ako sa magiging hakbang ko. Esteban! Esteban, tulungan mo ako! Berta! Ikaw si Berta, tama ba? Nakikiusap ako sa'yo. Pakawalan mo si Lauro. At bakit ko naman pakakawala na walang yang ito? Hindi mo alam kung anong ginawa ng taong ito sa akin. Na dahil sa kanya ay nawalan ako ng tirahan. Napilitan akong magtago dahil marami nang nakakaalam ng pagiging aswang ko. Sinira niya ang buhay ko at tanging kamatayan lamang niya ang makapagpapatahimik sa akin. Alam kong galit ka sa kanya, pero hindi sagot ang kamatayan niya para matahimik ka. Hayaan mong ang Diyos ang magparusa kay Lauro. Magpakalayo-layo ka na at huwag ka nang bumalik dito kahit kailan. Nagpapatawa ka ba? Wala akong kinikilala, Diyos, at hindi mo ako mapipigilan sa gagawin ko. Mabilis na binitiwan ng aswang ang leeg ni Lauro. Nang bumagsak si Lauro sa sahig, ay walang pagdadalawang isip. Nanilaslas ng aswang ang leeg ni Lauro gamit ang matutulis nitong kuko. Tumalsik ang dugo sa kung saan-saan. Agad na sinapo ni Lauro ang kanyang leeg gamit ang kanyang kamay. Pero hindi pa roon natapos ang aswang dahil itinaas niya ang kanyang isang kamay para muling saktan si Lauro. Mabilis na akong tumakbo para iligtas si Lauro. At habang tumatakbo ako, ay hindi ako makapaniwala na naramdaman ko ang bagyang pag-init ng aking anting-anting. Isa yung malinaw na senyales na bumalik na ang taglay nung kapangyarihan. Natuwa ako dahil muli kong naramdaman ang paggapang ng kakaibang lakas at enerhiya sa aking buong katawan. Bago pa muling masaktan ng aswang si Lauro, ay nahawakan ko ang isa niyang kamay. Hindi siya makapaniwalang tumingin sa akin. Sinabihan na kita kanina. Binigyan na kita ng pagkakataon para umalis. Pero hindi ka nakinig sa akin. Kaya pasensya na kung kailangan ko tong gawin sa'yo. Inundayan ko ng saksak sa tiyan ang aswang. Nagpumiglas siya. At nang makawala siya, ay sinunggaban niya ako. Mabilis naman akong nakaiwas. Umikot ako sa kaliwa ng aswang at mula roon ay itinarak ko ang itak sa gilid ng leeg ng aswang. Napamaang ang aswang sa bilis ng pangyayari. Tila hindi siya makapaniwala na sa napakaikling sandali ay nagawa kong tapusin ang kanyang buhay. Nang hugutin ko ang itak sa leeg ng aswang, ay agad siyang bumagsak sa sahig. Nalungkot ako sa aking ginawa. Alam ko na tuluyan ng binalot ng galit ang puso ni Berta, kaya niya yun nagawa. Pero wala na akong ibang mapagpipilian kundi ang paslangin siya upang iligtas ang buhay ni Lauro. Matapos ang pakikipaglaban ko sa aswang, ay nilapitan ko si Lauro na tila naghihingalo na. Hinubad ko ang aking damit at yun ang ipinantakip ko sa sugat niya sa leeg. Mabuti na lang at dumating si Makoy. Pinagtulungan naming buhatin si Lauro hanggang sa naisakay na namin siya sa kanyang sasakyan. Si Makoy ang nagmaneo hanggang sa nakarating na kami sa ospital. Mabuti na lang at nagawa pa ring makaligtas ni Lauro mula sa nangyari sa kanya. Ilang araw siyang walang malay sa ospital at makalipas ang 3 araw ay doon na siya nagising. Ako, si Kiko at si Makoy ang nasa tabi niya nang nagising siya. Mabuti naman po at nagising ka na, Sir Lauro. Totoo nga talaga yung kasabihan
na kapag masamang damo, aba, mahirap talagang mamatay. Tumigil ka nga sa pang-aalaska mo, Makoy. Sir Lauro, kumusta na po ang pakiramdam nyo? Medyo nangihina pa ako. Pero maraming salamat sa iyo, Esteban. Kundi dahil sa iyo, ay patay na ako ngayon. At dahil napatay mo na ang aswang, ay matatanggap mo kagad ang perang ipinangako ko. Hindi ko matatanggap ang perang yon. Pero meron akong hihilingin na ibang kapalit sa'yo. Ano yun, Esteban? Sabihin mo. At kung kaya kong ibigay ay ibibigay ko sa'yo. Ang gusto ko sana, Lauro, ay simulan mo nang magbago. Alisin mo na ang galit sa puso mo. Alam kong hindi naging maganda ang karanasan mo nung bata ka pa. Pero hindi yun dahilan para gawin mo naman sa iba ang naranasan mo nung paghihirap sa mga taong nakapaligid sa iyo ngayon. Wala kaming kinalaman sa hindi magandang naranasan mo. At sana ay maunawaan mo na mas magiging masaya at magaan ang buhay mo kung alam mong lahat ng taong nakapaligid sa iyo ay merong pagmamahal sa iyo. At mangyayari lamang yon kung unti-unti kang magbabago. Hindi umimik si Lauro. Tumalikod siya na parabang ayaw na niyang makipag-usap. Nalungkot ako dahil mukhang sa kabila ng mga nangyari sa kanya ay mas pinili pa rin niyang manatili ang galit sa kanyang puso. Nang sumunod na araw ay nakauwi na si Lauro sa bahay niya. Hindi ako makapaniwala na isang umaga ay tinipon niya ang lahat ng trabahador sa taniman sa harap naming lahat. Humingi siya ng tawad at inamin niya ang mga pagkukulang niya at pagkakamali. Nangako siya na simula sa araw na yon ay magiging maayos at patas na ang pakikitungo niya sa bawat isa. Hindi lang yon, basta salita. Dahil tinupad niya ang lahat ng sinabi niya, mas gumaan ang trabaho namin at mas naging maayos ang samahan naming lahat sa taniman ng bawang. Makalipas ang ilang taon, naging kampante na ako dahil hindi na kami ginambala pa ng aswang na nais kaming patay ni Kiko. Tahimik at maayos na ang buhay namin doon. Naging malapit kami kay Lauro at kami na ang ginawa niyang tagapamahala sa taniman ng bawang. At doon ko naisip na tama ang aking paniniwala. Lahat ng tao, kahit yung napakasama ang ugali, ay may nakatagong kabutihan sa puso. Minsan, kailangan lang nilang maranasan ang kabutihan mula sa iba para makita nila na may handang umunawa at magmahal sa kanila. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana ay marami po kayong natutunan na magagandang aral. Sa kwentong inyong napakinggan ay pinatutunayan lamang na ang pagbabago ay hindi isang biglaang himala na nangyayari sa isang iglap. Ito ay isang tahimik na paglalakbay ng puso na unti-unting nagigising mula sa dilim patungo sa liwanag. Kahit na ang taong tila nalunod na sa masamang ugali, ay may natatagong kabutihan na naghihintay lamang na muling mabuhay. Sapagkat likas sa bawat nilalang ang kakayahang magbago. May mga pagkakataong ang Panginoon ang kumakatok sa ating konsensya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At may mga sandali namang gumagamit siya ng isang tao, isang kaibigan, isang estranghero, o maging isang kaaway upang ipaalala na may mali sa ating tinatahak na landas. Sa mga paalalang yon, unti-unti nating nauunawaan na ang pagbabago ay hindi ipinipilit mula sa labas. Ito ay binubuksan mula sa loob.
Kapag handa na ang puso na tanggapin ang katotohanan, hindi hadlang ang nakaraan, hindi rin hadlang ang mga pagkakamali, sapagkat ang biyaya ng Diyos ay laging nagbibigay ng panibagong pagkakataon upang tayo ay magsimulang muli. Sabi nga sa 2 Korinto, Kabanata 5, Talata 17, kaya't ang sinuman na nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na. Narito, sila'y naging bago. Sa huli, ang tunay na pagbabago ay hindi lamang pagtalikod sa mali, kundi pagyakap sa mas mabuting sarili na matagal nang naghihintay na makilala mo. Walang taong tuluyang masama kung may pagnanais siyang magbagong loob, sapagkat ang liwanag ng Diyos ay kayang tumagos kahit sa pinakamadilim na bahagi pa ng ating pagkatao. Maaaring dumaan tayo sa mga panahong punong-puno ng pagkakamali, pagkaligaw at pagdududa. Ngunit darating ang sandali na mauunawaan natin na ang pagbabago ay hindi regalo na ibinibigay lamang sa iilan. Ito ay biyayang iniaalok sa lahat. At kapag pinili mo magbago, hindi lamang ang iyong buhay ang nagiging bago. Nagiging patunay ka rin na ang pag-asa ay laging buhay, na ang puso ay kayang gumaling, at na ang bawat pagtatapos ay maaaring maging simula ng mas makabuluhang kwento ng ating panibagong pakikipagsapalaran sa buhay.